Yes, maaari. Patawag nila si BP Sara uli, other witnesses, maaaring isupina nila ang mga complainants. Posibleng ipatawag ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte, kabilang ang ilang witness at complainants patungkol sa isinampang reklamo ng National Bureau of Investigation. Kaninang umaga, formal na nagsampa ng mga reklamong inciting to sedition at grave threat ang NBI laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ginamit nilang basihan ng reklamo ang online press conference sa Zoom kung saan nangyari ang umano'y pagbabanta ni BP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kasi open source evidence yun, ano? There was really a Zoom meeting kung saan niya isinabi yung mga threatening remarks niya. Yun ang aming at because of bakit inciting to sedition? Because of the threatening remarks ay alam nyo nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong doon sa EDSA na yung katahimikan natin ay medyo na bulabog. At dahil naisumiti na nila ang naturang reklamo, ang DOJ naman ang sasala kung sufficient o sapat ba ang kanilang mga nakalap na ebidensya. Kung ang DOJ ay makakita ng prima facie evidence that magkakaroon ng certainty of conviction, ipapile nila ang kaso. Pero kung walang certainty of conviction, maaaring maibasura rin yung kaso na aming inirecommend ipinail. Ayon pa sa NBI Director, ginamit ding basihan ng reklamo ang nakuha nilang salaysay ng ilang kawani ng media at vlogger na dumalo sa online press conference. Matipid naman ang tugon ni BP Sara nang hinga ng reaksyon sa isinampang reklamo ng NBI. Sa isang pahayag, sinabi nito na inasahan na ang naturang aksyon ng NBI laban sa kanya. Dati na ring sinabi ng pangalawang Pangulo na wala siyang pagbabanta na binanggit sa naturang press conference. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.